Stress ako ngayon sa financial namin dahil kinukulang talaga yung binibigay niya. At kahit nagtatabi ako para sa panganganak ko or pambili ng ibang gamit ang baby, pero pilit niya pa rin kinukuha. 25 years old na ako ngayon and soon to be mom of 2. Kasal na kami ng asawa ko pero ilang beses na kaming naghiwalay dahil sa isang dahilan. Ayaw niyang magbago for the better. Naghiwalay kami year 2019. Pumunta ako sa Manila kasama ang anak ko. Nandun kasi yung family ko at naging maayos naman ang buhay namin noon doon. Kasi tinutulungan ako ng magulang at kapatid ko. Nakakapag-work din ako noon and fast forward year 2022. Balik na sa probinsya ang magulang ko para ayusin ang bahay namin doon. Kinausap din ako ng kapatid ko na sumama din kami ng anak ko para makapag-aral na. Kaya no choice ako kaya napauwi kami. Nalaman ni ex na uuwi kami dahil sinabi din pala ng kapatid ko at ang nangyari gumawa siya ng ibang account para lang i-chat ako kasi block siya sa lahat ng social media account ko. Gusto niyang makipagbalikan dahil maayos na daw ako at gumanda na raw ako. Kaya nung nasa province na kami ay bumisita siya sa bahay namin para makipag-ayos sa akin. Okay naman siyang nakikipag-ayos noon kaya bumalik na din ako sa kanya at para na rin sa anak ko. Bumukod kami kasi yun ang ipinilit ko sa kanya. Bumabawi naman siya pero napapansin ko na habang tumatagal bumabalik ulit siya sa dati. Yung dati na pala inom, walang pake sa future, walang plano sa buhay at ayaw magbago para sa ikabubuti ng pamilya. Napaisip tuloy ako na sa una lang talaga magaling ang mga lalaki. Nagtiis ulit ako, total nag-work na ako. Yung sweldo ko na lang ang ginagamit ko sa ibang gastusin sa bahay at pinapadala ng allowance sa anak namin na nag-aaral sa kabilang barangay at yung mga magulang ko ang nagbabantay. December 2023, nalaman ko na buntis ako sa pangalawa naming baby. Natuwa ako na may halong kaba kasi alam kong mahihirapan na naman ako. Dahil tuluyan na nga bumalik sa dati ang asawa ko. Puro stress, sama ng loob, lungkot at hirap ang dinadanas ko ngayon. Hindi man lang niya i-consider yung nararamdaman ko. Maghapong wala akong kasama sa bahay, walang makausap, sobrang lungkot. Tapos sa gabi pag uuwi siya, ilasing pa siya, kaya sobrang stress ang nararamdaman ko. Lalo na't buntis pa ako. Stress na rin ako sa financial namin dahil kinukulang talaga yung binibigay niya. Kahit nagtatabi ako para sa panganganak ko or pambili ng ibang gamit ng baby, pero pinipilit niya pa rin kinukuha. Iniisip kong umalis na ulit at hiwalayan siya dahil sobrang sakit na. Walang peace of mind, sinasabihan niya rin ako ng pangit dahil sa stress. Hindi ko na rin maayos ang sarili ko. Ano ba yung dapat kong gawin, Mami Len? Letter sender, Karina. Bumalik siya sa'yo dahil maganda ka na raw at maayos ka na. So ang balak ay gawing miserable ang buhay mo at ngitin ka. Pag sa tanga lang ang mali mo ay nagtiwala ka naman ulit at hindi ka na nadala, nagpabuntis ka pa. Tiwalang tiwala ka kasi Sa bagay, ganoon naman talaga pag mahal Bulag sa kapintasan. Anyari, di balik ka na uli sa dati, nagdurog na durog ka ulit, sinasabihan ka pangit at gipit na gipit ka pa financial. Nung bumalik ba sa'yo, anong effort ang ginawa? Baka usap-usap lang, walang effort, papogi lang. Hanggang sa nalaglag ang panty mo uli. So paano yan, dalawa na? Hindi ka pa makaipon sa panganganak mo kasi kinukuha niya pa. Pag ang lalaki walang kwenta tapos walang effort kang nakuha ulit, hindi ka pinaghirapan. Suntok sa buwan kung magbabago talaga yan. Katwiran ay madali naman tong bumigay. Balik na lang ulit ako sa dati. Uutuin ko na lang ulit. Gagalingan ko na lang yung pag-amo para bumigay. Diga, ganyan ang mindset ng mga yan. Ang tanong mo'y anong gagawin mo ngayon? O ano pa nga ba? Di bumalik ka na lang ulit sa magulang mo nang gumanda ka ulit. At yung damuhong yan, obligahin mo sa sustento kasi dalawa na at kasal naman kayo. Mamamatay ka lang sa stress, buntis ka pa naman. Yang lalaki mong mahilig lang sa maganda at maayos na buhay, may kayabangan taglay. Gagawin ka lang miserable. Tapos lalait-laitin ka lang. Magpaganda ka ulit para sa sarili mo at magpakatatag ka para sa mga anak mo. At tigas-tigasan mo Hindi yung pagkakaamo sa'yo, bibigay ka tapos walang contraceptive, buntis ulit. Hanggang makalimang suyo, hanggang makalimang anak sa'yo. Ipakita mong malambot ka para mabilis kang mauto. Huwag ka pang madala